Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Nawawalan ka ba na ba ng pag-asa dahil sa dami ng mga problemang dumarating sa iyong buhay? Sa Ebanghelyo ngayon, ipinaliwanag ni Jesus na ang kalaban ay laging nasa paligid natin na naghahasik ng kasamaan. Ngunit ang Diyos ay nagpapadala palagi ng mga maghasik, mabubuting tao na naghasik ng kabutihan para sa atin. Kaya nga, ang magandang matutunan natin dito ay huwag tayong mawalan ng pag-asa. O nga't magdaming mga naninira o masasama na sumasabay sa ating paglalakbay, palagi tayong kumapit sa Diyos. Palagi tayong magtiwala sa Diyos dahil tayo ay Kanyang ililigtas. Kung marunong tayong magtiwala at lumapit sa Kanya at ipagkatiwala ang lahat, ay siguradong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kapatid, anumang problema o pagsubok na meron ka ngayon, kung ito ay sa tingin mo ay wala ng pag-asa, may pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay gagawa ng paraan para ikaw at ako ay maligtas. Kung may mga pagkakataon din na may mga bagay na hindi natin kayang baguhin, kunwari ang ating kahinaan, ating pagkakasala, hingin sa Diyos ang Kanyang kapangyarihan na tayo mabago. Dahil tutulungan niya tayo, bibigyan tayo ng grasya para makapagbago. Meron pang panahon para baguhin ang mga bagay sa buhay natin na hindi natutuwa ang Diyos upang maging maayos at may kapayapaan ang ating buhay habang nasa mundo. Pag ilapit natin ang ating mga wasak na relasyon, ang ating mga problema, ang ating mga mahal sa buhay, at siguradong ang biyaya ng Diyos ay nasa atin lagi. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa atin ngayon. Ang masama ay sumasabay sa atin, pero huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil tayo ay kasama ng Diyos at ililigtas niya lagi. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe. Pagkalat natin ang mabuting balita, siya ang mabuting balita, at huwag maniwala at magtiwala sa fake news. Isang mapagpalang Martes sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid. God bless. God is good.